mabuti po pinaglakan niyo po kami. Congratulations, Vice Ganda at Regine Velasquez. Palakpakan mo! Yun po mga kababayan, no? Nakita natin kung sino po yung nandun, no? Yung kilalang politiko na nandun po mismo sa concert ni Vice Ganda at mukhang tuwang-tuwa pa, no? Masaya pa sa pambabastos na ginawa nitong si Vice Ganda sa kay Tatay Digong na kinungulong sa dahig na wala namang kasalanan, wala ngang kaso dito sa Pilipinas, no? Hindi nga nila kaya ipakulong sa Pilipinas, pero sadyang pinakulong nitong bangag na administrasyon sa dahig. Ngayon, grabe, no? Dahil laos na po sila, ulats po sila sa impeachment, abay, bumanat sila, no? Ng pambabastos dito kay Tatay Digong sa isang concert ng isang kilalang bakla, itong si Vice Ganda, no? Na wala namang ginawa sa kanyang masama, itong si Tatay Digong. Anyway, sa-isahin natin yan, pero bago natin ipagpapatuloy ito, huwag kalimutang i-like muna ang video ito, mga kababayan natin. No? Nakita natin sa concert, no? Nandun pala itong si Bam Aquino, no? Naulats at galit na galit dahil hindi po sila nagtagumpay sa kanilang impeachment na gustong mangyari kay Vice President Sara. Ang kanyang pamangkin na si Kiko Aquino ay nagrally, nagwawala kasama ang mga makakaliwang grupo, mga ralista, aktivista, mga taga-bundok dahil hindi daw po na-impeach itong si Vice President Sara. So, ito po ba yung dahilan kung bakit ngayon ay binabastos nila itong si Tatay Digong? O ito, panoorin natin. Tuwang-tuwa pa daw itong si Bam Aquino sa pinagsasabi niya, no? Kababayan, sige. Ang ganda ng movies. Parang senator. Ngayon mga kababayan po natin, may idea na po tayo, no? Kung bakit ganito yung isa sa content ng kanyang concert. Ang gwapo ng senador. Pamili ko hindi ang senator gwapo. So, magandang gabi po, mabuti po pinaglakan niyo po kami. Congratulations, Vice Ganda at Regine Velasquez. Palakpakan mo! Grabe. Congratulations pa daw. So, congratulations pala sa pambabastos sa ating dating presidente. What if kaya, no? Kung mangyari din sa kanila at sila rin ang babastusin. Alam mo, nakikipaglaban pa po tayo sa maling pagpapaaresto kay President Duterte. Ngayon, dahil sa kanilang pagiging laos, ulats nila sa totoong proseso naman, hindi naman dumaan sa mikos-mikos lang yung proseso dumaan sa tamang proseso yung impeachment ni VP Sara. In Supreme Court yung nagdidesisyon. Pati ba naman dito sa concert na ito, gusto nila magpakalat ng mga propaganda? Ginamit pa itong bayot na itong si Vice Ganda. Alam mo, no, si Tatay Digong wala namang ginawang masama dito sa kanila. Pati sa mga Aquino, wala namang ginawa si Tatay Digong sa kanila, di ba? Kinasuhan ba nila ni Tatay Digong si Pinoy? Hindi po. Dahil hindi ugali ng ating President Tatay Digong na maghahabol sa mga taong nauna na nakaupo. Dahil mas ginusto niya na mag-move on, magtrabaho bago habulin ang nakaraang presidente. Sadyang si Dilima lang ang nakulong dahil may involvement naman talaga siya sa illegal na pulburon na nakuhaan pa ng mga videos na sumasayaw. Pero yung pinipersonal, no, sinisisi, never po ginawa ni Tatay Digong. Pero tingnan mo kung gaano ka-traidor itong mga Aquino. Salamat. Nag-enjoy po ba kayo? Yes, enjoy na enjoy yung kasama ko. Sayo na sayo kanina pa. Buti na ako nag-enjoy. Anak, kami isang mag-enjoy. Pero ang gulo-gulo nyo doon. Stress na dito. Mag-enjoy kayo pa minsan. At dahil dyan, sakasayaw sa senator. Huwag kang magkakalumayaw. So, grabe ito mga kababayan, no? Tuwang-tuwa pa. Anyway, puntahan natin muna ha, itong party pala siya ng concert, no? Itong si Kiko, itong si Bam Aquino, no? Ang naalala ko kasi itong si Kiko Aquino din yung kanyang pamangkin na nagwawala. Ito, panoorin natin yung parte ng pambabastos niya, mga kababayan natin. So, Penklawan, DDS daw is not is prohibited.
So, ang lupit ng ano nito, no? Yung pababastos nito. Alam mo yung daming dapat issues na panggobyerno yung pag-uusapan. Pero alam mong pinick up pa talaga, no? Yung issue kay President Duterte na alam naman nila na napaka-sensitibo at maraming magagalit. Pero ito pa talagang pinag-uusapan. Ulitin ko lang sinasabi niya dito, ha? Nothing beats a jet ski holiday ride from the Manila to West Philippine Sea by jet ski. Get unlimited offer bombing, get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to the Hague by ICC. So yung mga tira nito, no? Promo applies to DDs only, pink allowance and BBMs are prohibited. Huwag ninyo akong subukan, mga putang ina nyo. So ito yung konteksto ng kanyang pinagsasabi, mga kababayan natin. So hopefully, no, hindi ito mangyari sa kanyang nanay. Alam natin na mahal ni Vice Ganda ang kanyang nanay. So sana yung nangyaring ito, hindi sana karumayan ng kanyang nanay. Malay natin, mga kababayan, bukas makalawa, no, kung ano po yung masamang mangyari sa nanay itong si Vice Ganda. Sana wag niyang sisihin na kinarma ako, no. Sana wag niyang sisihin ang kanyang sarili na kinarma ang kanyang nanay dahil sa kanyang pinagagawa. Kasi kung babaliktarin mo yung isyong ito na napakasakit para sa pamilya Duterte, ang nangyari po na pinakulong ang dating presidente sa dahig na wala namang kasalanan, no, hindi naman siya yung may gagawan sa mga akusisyong ito, kundi lahat ito ay pamumulitika lamang hanggang ngayon nakikipaglaban pa. And siyempre, milyong-milyong Pilipinos po ang nagalit. Milyong-milyong Pilipino sa buong mundo, no, ang gumagawa ng kilos protesta para lang mabilisang mapauwi si Presidente Duterte. Ang akusasyon ng palasyo na nag-iikot si VP Sara sa iba't ibang bansa, hindi po kanyang personal na agenda, kundi ang purpose niya is makiisa sa ating mga kababayan na gumagawa ng panawagan na pauwiin si President Duterte. Tapos ngayon, nabigla tayo binastos ng isang Vice Ganda. Alam mo si VP Sara, si Tatay Digong, napakapatas nila, no, sa mga hanay ng LGBT. Grabe yung pagrespeto nila. Pero siguro hindi naman lahat na bakla, no. Pero itong si Vice Ganda, hindi natin maintindihan, no. Ito ba ay binayaran o sadyang ginamit niya lang ito sa kanyang personal na kasikatan dahil gusto niya lang sakyan ang kasikatan ng mga Duterte? O itong sila bomb na ito na nakita natin sa concert, kasama sa mga propagandang ito, si Risa Ontiveros na tuwang-tuwa sa concert na ito ni Vice Ganda. And of course, no, sino ba yung dismayado, galit na galit sa naging desisyon ng Supreme Court at pagbabasura ng impeachment ni VP Sara? Di ba si Bonjing Tambaloslos na isa po sa may-ari ng ABS-CBN kung saan nagtatrabaho si Vice Ganda? Ang dami, di ba? So, makikita natin kung ano ang kanilang political agenda, no, para dito. Dahil ulat po sila sa impeachment, so bumawi po sila dito sa concert na ito. Dahil hindi nila matanggap, natalo sila sa kanilang mga kasinungalingan at mga political propaganda against sa mga Duterte. Dahil ayaw nila na maupo yung mga Duterte o ginamit si Akla. Itong baklang ito, nagpagamit na naman. Alam mo, kung gusto lang talaga ni Vice Ganda sumakay sa isyong politika, ang daming problema ng ating bansa eh. Kung gusto niyang sumakay, nandyan yung issue ng flood control na talamak, di ba? Nandyan po yung issue ng GAA. Nandyan po yung issue ng Maharlika Business Fund. Dahil sabit si Tambaloslos. Dahil sabit si Bongbong Marcos. Yung mga dating galit na galit sa mga Marcos eh. Pero ngayon, itong nagsasanib first up against sa mga Duterte and magpapakalat ng propaganda. No? And siguro, okay sana kung hindi natin nakita na nandun si Bamakino. Sabi natin, okay, kay Vice Ganda lang ito. Pero alam mo yung nandyan ang representante ng Pink Dilaw na si Bamakino, tuwang-tuwa pa at kinakongratulate itong si Vice Ganda. Now we know kung sinong nasa likod. Posibilidad na nasa likod, no, ng mga propagandang ito against Tatay Digong. Yung mga paninirang ito, pambabastos na ito nitong si Vice Ganda. At sana lang, no, ay hindi mangyari sa nanay mo, Vice Ganda, no, na siya rin ang babastusin ng mga Duterte supporters. Sana hindi ka tumanda. Sana hindi ka magiging laos. Sana walang masamang mangyari sa'yo na gagamitin din namin balang araw at ibabalik sa'yo yung ginawa mong pambabastos kay Tatay Digong. Hopefully magiging immortal ka. Di ba?
No? Sana maging immortal ka at hindi ka tatanda at hindi ba maibabalik sa'yo ng mga Duterte supporters itong pinagagawa mo ngayon. Kaya nung simula nung makita natin ang video na ito, isisave na natin ito, i-archive na natin ito, para kung sakaling may nangyari dito kay Vice Ganda, ibalik natin ito at ipamumukha sa kanya yung kanyang ginawang pampabastos kay President Duterte. Diba? Ang daming issue na dapat pag-usapan, dapat talakayin, gusto mo lang magpataway. Pero alam mong gagamitin mo ba yung sensitibong issue na nangyayari ngayon kay President Duterte? Milyong-milyong Pilipino ang galit dahil dito. Tapos, nagdagdag ka pa sa galit ng mamayang Pilipino. And ako, personally nawagan ako sa lahat ng supporter ko, sa lahat ng mga Duterte supporters. Paramdam natin sa baklang ito, lahat na kanyang ini-endorso, makikita naman natin yan sa mga national television, no? Ay itong bakla na ito, nag-endorso pa pala ito ng sugal. So yung mga nagsusugal na mga pamilya, may mga nagsusugal sa pamilya, yan ang dahilan si Vice Ganda. Dahil ito ay nag-endorso ng sugal na nakakasira ng pamilya ng bawat Pilipino. Mukhang pera ito. Ngayon, alam ko yung ini-endorso niya is McDonald's. So, alam niyo na siguro, fast food dyan, may Jollibee naman dyan, may KFC, may Mang Inasal. No, mayroon namang Popeye. Ano pa ba? Yung mga nagbebenta ng mga fried chicken na masasarap. No? So, iwasan muna natin siguro itong mga ini-endorso ni Vice Ganda. Pagkain man, gamit man, no? Ano pa yung lahat na kanyang ini-endorso. Karamdam natin, no? Na mas marami po yung mas masaya nung panahon ni President Duterte at mas masaya pa rin na si BP Sara ang maging presidente. So lahat na yan, no? Paramdam natin dito kay Vice Ganda nito. Baka hindi nakalimutan niya na mas marami ang Duterte supporters na solid kaysa Pinklawan at sa mga loyalista. Paramdam natin, i-boycott natin ang lahat ng mga ini-endorso ni Vice Ganda. Maraming salamat at yan po yung ating panibagong update, mga kababayan.